Isang pirasong papel lang ang kailangan para durugin ang puso ng isang ina. Habang pinagsisilbihan ko ang mga dukha sa gitna ng baha, dumating ang mga mapang-aping mayayaman upang agawin ang huling pag-asa ng aking pamilya. Squatter ka lang dito, Tinday. Ang malamig na sabi ni Leonardo. Ngunit nagkakamali sila. Ang luhang ito ay magiging apoy na susunog sa inyong kasinungalingan. Titigil ba ang mundo kapag lumaban na ang inaapi? Ilabas ang lahat ng basurang yan. Simula na ang paggiba sa barong-barong na ito. Ngayon din, ang boses ni Vanessa Regalado ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa Bulacan. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay bahagyang nababahiran ng putik habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa maliit na istrukturang yari sa tagpi-tagping kahoy at yero. Sa kanyang tabi, ang mga tauhan ng kumpanya ay tila mga aninong handang sumunod sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Walang pakialam sa pamilyang mawawalan ng masisilungan. Sa loob ng Quanti Tapsilog, hindi agad nagawang lumingon ni Trinidad o mas kilala bilang Tinday. Hawak-hawak pa niya ang isang malaking sandok, maingat na isinasalin ang mainit na lugaw sa isang plastik na mangkok para sa isang giniginaw na driver ng jeepney na nabalahaw sa baha. Ang usok mula sa kaldero ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, isang munting init sa gitna ng dilubyo na tila nagbibigay ng pag-asa sa mga taong walang matuluyan. Ang kanyang mga kamay, na magaspang at may mga bakas ng paso mula sa pagluluto sa loob ng maraming taon, ay tila tumigas sa kinatatayuan nang marinig ang utos ng pagwasak. Narinig niya ang mga yabag ng mamahaling sapatos na papalapit sa kanyang munting tindahan. Nang iangat niya ang kanyang paningin, tumambad sa kanya ang figura ni Leonardo Montenegro. Ang lalaking ito, na balot ng mamahaling terno na tila hindi tinatalab ng ulan, ay naging isang pader na bakal na humarang sa tanging liwanag na mayroon si Tinday. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng ginaw na mas matinde pa sa lamig ng bagyong kasalukuyang nananalasa. Ito ang formal na abiso ng inyong paglisan, ang malamig na sabi ni Leonardo. Inilahad niya ang isang puting papel na kahit bahagya ay hindi nababasa ng ulan dahil sa proteksyon ng kanyang mga tauhan. You have 30 days to clear this area. Business is business, Miss Castillo. Ang lupang ito ay gagamitin na para sa pagpapalawak ng Montenegro Industrial Group. We need to start the development as soon as possible. Tumigil ang pagtibok ng mundo para kay Tinday. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay tila naging malalakas na hampas sa kanyang kaluluwa na unti-unting nagpapaguho sa kanyang katatagan. Ang lugaw na kanyang isinasalin ay bahagyang natapon sa kanyang nanginginig na daliri. Ngunit sa gitna ng gulat ay hindi na niya naramdaman ang init nito. Mas masakit ang hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib, isang uri ng kirot na tila binibiyak ang kanyang pagkatao sa gitna. Bumagsak ang itim na kawali sa maputik na lupa, naglikha ng isang mapurol na tunog ng pagtama sa putik na naging sanhi ng pagwisik ng maruming tubig sa laylayan ng kanyang kupas na duster. Ang kawaling iyon ay ang saksi sa bawat puyat niya, sa bawat butil ng kaning-kanyang isinangad para mapag-aral ang kanyang anak, at sa bawat luhang pumatak noong pumanaw ang kanyang asawa. Ngayon, nakahandusay na ito sa putik, tila isang simbolo ng kanyang niyurakang dangal at pangarap. Business? Ang salitang iyon ay lumabas mula sa tuyot na labi ni Tinday, puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Humakbang siya palabas ng kanyang munting silungan, hinahayaan ang ulan na basain ang kanyang mukha upang maitago ang mga luhang nagsisimula ng kumawala sa kanyang mga mata. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, masakit at puno ng pag-aalinlangan. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambo na hinahampas ng marahas sa loob ng kanyang dibdib sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat hininga niya ay naging isang pakikibaka. Tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg,
Pinipigilan siyang maglabas ng hinaing. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding poot na humahalo sa kanyang pang-umulila para sa isang buhay na payapa. Tiningnan niya ang papel. Pagkatapos ay ang mukha ni Leonardo na walang mababakas na kahit anong emosyon, tila isang bato na walang pakiramdam sa hirap ng iba. Sa isang iglap, itinaas ni Tinday ang kanyang kamay na punong-puno ng itim na muot mula sa ilalim ng kaldero at malakas na dumapo ito sa pisingi ng makapangyarihang CEO. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang babala na umaling-awngaw sa gitna ng ingay ng ulan. Nagkaroon ng nakakangitnit na katahimikan sa paligid habang ang lahat ay nakatitig sa nangyari. Ang mga tauhan ni Leonardo ay tila naging mga estatwa sa gulat, hindi makapaniwalang may isang dukhang nangahas na saktan ang kanilang amo. Isang itim na marka ng uling ang naiwan sa maputing balat ni Leonardo, isang mansa na hindi kayang burahin ng anumang halaga ng pera o kapangyarihan. Ang lupang ito ay hindi lamang basta ari-arian para sa amin. Ang paos na sigaw ni Tinday, ang boses niya ay nanginghinig sa pagitan ng galit at hagulgol na hindi na mapigilan. Dito namatay ang asawa ko sa pabrika ninyo habang naglilingkod ng tapat. Dito itinanim ng tatay ko ang bawat pangarap niya hanggang sa malumpo siya sa pagtatrabaho. Ang batas ninyo ay nakasulat sa papel, pero ang karapatan ko ay nakasulat sa dugo at pawis ng aking pamilya. Wala ba kayong puso? Bakit ang mga maliliit na gaya namin ang laging tinatapak-tapakan ninyo para lang mas tumayog ang inyong mga gusaling? Walang kaluluwa. Tumalikod si Tinday. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang sinusupil habang bumabalik sa loob ng kanyang guguho ng tindahan. Naiwan si Leonardo na nakatayo sa gitna ng ulan, hinahawakan ang kanyang pisingi na nag-aalab sa hapdi, habang ang mga mata ni Vanessa ay naglalatag na ng isang plano ng mas matinding kalupitan para sa babaeng nangahas lumaban. Bakit nga ba ang katarungan ay parang isang panaginip na laging ipinagkakait sa mga taong wala ng ibang sandata, kundi ang kanilang danggal? Hanggang kailan kailangang magdusa ang isang ina at pasanin ang bigat ng mundo bago siya tuluyang gumuho sa ilalim ng kawalang hiyaan ng mga makapangyarihan? Sa loob ng madilim na presinto, ang amoy ng luma at maamag na papel ay humahalo sa amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Tinday sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig pa rin hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang hinarap niya kanina. Sa tapat niya, nakatayo si Vanessa Regalado. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapang-uyam na ngiti habang tinitingnan ang dumi sa kuko ni Tinday. "You really think a slap would change anything, Tinday?" Ang boses ni Vanessa ay tila isang mahinang bulong na puno ng lason. Hindi mo lang sinaktan ang CEO ng Montenegro. Hinukay mo rin ang sarili mong libingan. Sinisiguro ko sa iyo, bago matapos ang linggong ito, pati ang huling pako sa tindahan mo ay luluhod sa amin. You're just a squatter with a big mouth. Alalahanin mo, ang mga gaya ninyo ay madaling burahin sa mapa. Hindi sumagot si Tinday. Pinili niya ang manahimik, ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig na semento. Sa bawat salita ni Vanessa, tila may isang malaking pabigat na idinaragdag sa kanyang balikat. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, ang kanyang isipan ay lumilipad sa kanyang munting bahay kung saan naghihintay ang kanyang anak at amang may sakit. Nang makauwi siya, sinalubong siya ng katahimikan na bumasag sa kanyang puso. Nakita niya si Mariel, ang kanyang 12 anyos na anak, na nakaupo sa tabi ng banig ng kanyang lolo. Ang maliit na lampara ay nagbibigay ng isang madilaw at malungkot na liwanag sa paligid. Inangat ni Mariel ang kanyang mga mata na namumugto. Tila kanina pa naghihintay sa pagdating ng kanyang ina. "Nay, totoo ba ang sabi nila?" Ang mahinang tanong ni Mariel. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni ng ibon na nawawala sa gitna ng bagyo. "Wala na ba tayong bahay?"
Saan na tayo matutulog kapag kinuha nila ang lupa? Lumapit si Tinday at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niya ang maliit na katawan ni Mariel na nayayanig sa takot. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat narito si nanay, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gagawa ako ng paraan. Ang bulong ni Tinday, kahit na sa loob niya ay hindi rin niya alam kung saan kukuha ng lakas. Kinabukasan, sa ilalim ng isang maputla at madilim na langit, kinuha ni Tinday ang huling balot ng karne ng baka na nakatabi para sa kanyang negosyo. Ito na ang huling puhunan na mayroon siya. Ang huling pagkakataon na makapagluto ng tapsilog para sa kanyang mga suki. Ngunit mas mahalaga ang gamot ng kanyang amang si Lito. Sa isang maliit na palengke, ipinagbili niya ang karne sa mas mababang halaga. Makuha lamang ang kailangang halaga para sa mga tableta. Dahan-dahan niyang binilang ang mga barya sa kanyang palad. Ang bawat piraso ng metal ay tila may kasamang bigat ng kanyang pagsisikap. Ang mga barya ay bahagyang basa, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pawis at luhang pumatak habang iniisip niya kung hanggang kailan sila tatagal. Isa-isang bumabagsak ang mga barya sa kanyang munting pitaka. Ang bawat tunog ng pagtama ng metal sa isa't isa ay tila isang paalala ng kanyang papalapit na kakapusan. Samantala, sa loob ng kanyang marangyang opisina, hindi mapakali si Leonardo Montenegro. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ang lungsod na tila nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon pa rin sa hapdi sa kanyang pisingi. Nararamdaman pa rin niya ang init ng palad ni Tinday, isang hapdi na hindi nagmumula sa balat, kundi sa kanyang konsensya. May isang bagay sa mga mata ng babaeng yon na hindi niya mabura sa kanyang alaala. Isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng kanyang bilyon-bilyong piso. "Sir, the demolition papers are ready for final signing." Ang tawag ni Vanessa habang papasok sa silid. Ngunit bago pa makasagot si Leonardo, nakita niyang may lihim na kinakausap si Vanessa sa kanyang telpono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa at pilit na itinatago ang isang lihim na usapan tungkol sa isang banyagang mamumuhunan na hindi alam ng kumpanya. May isang anino ng pagdududa na nagsimulang mabuo sa isipan ni Leonardo. Bumalik ang gabi sa Bulacan. Mas madilim at mas tahimik kaysa sa mga nagdaang araw. Sa loob ng Kwanti Tapsilog, maingat na inaasikaso ni Tinday ang kanyang amang si Lito. Ang makina na tumutulong sa paghinga ng matanda ay nagbibigay ng isang mahina at tuloy-tuloy na tunog, isang ritmo na nagbibigay ng katiyakan na buhay pa ang kanyang ama. Ngunit sa isang iglap, ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay biglang kumitid at tuluyang naglaho. Ang buong paligid ay nabalot ng isang nakakatakot na kadiliman. Kasabay ng pagkawala ng liwanag ay ang paghinto ng mahinang tunog ng makina. Ang katahimikang sumunod ay tila isang malaking kumot na sumakal sa hininga ni Tinday. "Ang kuryente!" Ang nauutal na sambit ni Tinday habang hinahanap ang kanyang ama sa dilim. Narinig niya ang hirap na paghinga ni Lito. Ang bawat pagsipsip nito ng hangin ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mabilis na tibok ng puso ni Tinday na tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang malamig na kamay ng kanyang ama na humahawak sa kanyang braso, tila isang huling pamamaalam. Paano niya maililigtas ang kanyang ama kung ang tanging bagay na nagpapanatili rito sa mundo ay minakaw na rin ang mga taong nais siyang wasakin? Ang dilim ay tila hindi lamang sa labas, kundi unti-unti na ring lumalamon sa huling pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Ang bawat segundong lumilipas sa gitna ng kadiliman ay tila isang hatol ng kamatayan na unti-unting bumibitay sa pag-asa ni Tinday. Ang katahimikan ng makina ay naging isang nakakabining ingay sa kanyang pandinig, isang paalala na ang hanging nagpapanatili sa kanyang ama sa mundong ito ay unti-unti nang nauubos. Sa bawat pagsinghap ni Lito na tila isang isdang kinuha mula sa tubig,
Nadarama ni Tinday ang pagguho ng kanyang sariling mundo. Nay, hindi makahinga si Lolo! Nay, tulong! Ang tinig ni Mariel ay puno ng panginginig, isang pagsamo na humihiwa sa puso ni Tinday. Wala ng panahon para mang-isip. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila mga karayong na tumutusok sa kanyang balat, binuhat ni Tinday ang nanghihinang katawan ng kanyang ama. Ang bigat ni Lito ay hindi lamang sa katawan, kundi sa lahat ng pangarap at sakripisyong nakapatong sa kanyang mga balikat. Lumabas siya sa kalsada. Ang kanyang mga paanong walang sapin ay lumulubog sa malamig at malagkit na putik, habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mainit na luha. Isang pares ng nakakasilaw na liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang bumungad sa gitna ng madilim na kalsada. Ang ugong ng makina ay tila isang babala, ngunit para kay Tinday, ito ang tanging liwanag na nakikita niya. Tumayo siya sa gitna ng daan, itinataas ang kanyang nanginginig na kamay, habang ang kabilang bisig ay mahigpit na nakayakap sa kanyang ama. Ang sasakyan ay huminto ng bahagya, sapat na para makita ni Tinday ang pamilyar na mukha sa likod ng salamin. Si Leonardo Montenegro. Ang lalaking nais kumuha ng kanyang lupa, ang siya ring tanging tao na maaaring magligtas sa buhay na nasa kanyang bisig. Please, tulungan mo kami. Ang tatay ko, hindi siya makahinga. Ang pagsigaw ni Tinday ay hinaluan ng hagulgol. Ang kanyang boses ay halos kainin ng ingay ng dilubyo. Nakita ni Tinday ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Leonardo. Ngunit nang makita nito ang maputlang mukha ni Lito at ang takot sa mga mata ng batang si Mariel, mabilis itong bumaba ng sasakyan. Hindi alintana ang kanyang mamahaling terno na agad nabasa ng ulan. Tinulungan niya si Tinday na isakay si Lito sa malambot na upuan ng kanyang kotse. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling pabango at katad ay humahalo sa amoy ng basang lupa at kalawang mula sa damit ni Tinday. Isang kakaibang init ang dumalay sa kanyang pagkatao nang maramdaman ang braso ni Leonardo na dumapo sa kanyang balikat upang alalayan siya. Ang bilis ng pagtakbo ng sasakyan ay tila isang karera laban sa oras, habang ang bawat galaw ng mga wiper sa salamin ay nagmamarka ng bawat segundong natitira para sa kanyang ama. Pagdating sa ospital, ang puting liwanag ng emergency room ay tila lalong napatingkad sa dumi at kapaguran ni Tinday. Habang binadala ng mga nurse si Lito sa loob, naiwan si Tinday na nakatayo sa pasilyo, nanginginig at basang-basa. Lumapit si Leonardo at, sa isang bihirang sandali ng kabutihan, ay ibinalabal ang kanyang jacket sa mga balikat ni Tinday. Ang init na nagmumula sa tila ay tila isang munting kanlungan sa gitna ng bagyo. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pang-aalala. Naisalba natin ang inyong ama. Ngunit may isa pa tayong problema. Habang sinusuri namin ang bata dahil sa kanyang panghihina, nakita naming may senyales ng mahinang puso si Mariel. Kailangan niya ng agarang pagsusuri at posibleng operasyon. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak kay Tinday sa upuan. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging kayamanan, ay may sakit na hindi niya kayang bayaran. Ang bawat pangarap na binuo niya para kay Mariel ay tila mga kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng alon. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matulog na yabag ng takong ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Vanessa Regalado, suot ang kanyang mapang-aping ganda, ay lumapit na may dalang isang itim na envelope. Tiningnan niya si Tinday nang may halong pandidire at tagumpay. Poor Tinday, masyadong mabigat ang krus na pinapasan mo, hindi ba? Ang boses ni Vanessa ay tila isang mahinang kurot na puno ng lason. May sakit ang tatay mo, at ngayon pati ang anak mo. Magkano ba ang kailangan mo? 50,000? 100? Narito ang solusyon sa lahat ng problema mo. Inilapag ni Vanessa ang envelope sa kandungan ni Tinday. Inside is a check that can cover all the hospital bills and more. All you have to do is sign this deed of sale.
isang pirma lang, Tinday, at maliligtas ang anak mo. Ano ang pipiliin mo? Ang lupang wala namang buhay o ang buhay ng kaisa-isa mong anak? Tumingin si Tinday kay Leonardo, naghahanap ng kahit anong senyales ng awa. Ngunit ang lalaki ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang bigat ng panulat sa loob ng envelope ay tila naging 1,000 kilo, habang ang bawat hininga ni Mariel sa kabilang silid ay tila isang panawagan para sa kanyang sakripisyo. Paano nga ba pipili ang isang ina sa pagitan ng kanyang dangal at ng hininga ng kanyang anak? Ang bawat tibok ng puso ni Tinday ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang pag-ibig ay madalas na may katumbas na napakasakit na halaga. Ang halaga ng buhay ng aking anak ay nakasulat sa isang pirasong papel na puno ng lason. Hinawakan ni Tinday ang itim na envelope na tila ba ito ay isang nagbabagang bakal na gustong sumunog sa kanyang balat. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila mga hila ng patalim sa kanyang pandinig, pilit na hinihiwa ang kanyang pagkatao sa dalawa. Sa kabilang dako ng salamin ng silid, nakikita niya ang kanyang anak na si Mariel, maputla, payat, at may mga tubo na nakakabit sa maliit nitong katawan. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng bata ay tila isang piping pagsamo na dugtungan pa ang kanyang hiram na buhay. One signature, Tinday. Just one! Ang muling pag-udyok ni Vanessa, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta ng ahas. Isipin mo si Mariel. Isipin mo ang kinabukasan niya. Ano ang silbi ng lupang iyon kung sa huli ay mag-iisa ka lang dahil hindi mo nailigtas ang tanging kayamanan mo? Huwag kang maging makasarili dahil lang sa pride mo. Napapikit ng mariin si Tinday, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad sa tindi ng dusa. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang kanyang asawa, ang mga pangako nila sa ilalim ng punong mangga sa kanilang munting bakuran, at ang pawis ng kanyang amang silito na ibinuhos sa bawat haligi ng kanilang tindahan. Ang lupang iyon ay hindi lamang lupa. Ito ang kanilang kasaysayan, ang kanilang ugat at ang tanging bagay na nagpapatunay na minsan silang nangarap. Dahan-dahan siyang lumapit sa higaan ng kanyang ama. Nagmulat ng mata si Lito, tila nararamdaman ang bagyong naggangalit sa loob ng kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo ng mga salita sa gitna ng kanyang kahinaan. Inabot niya ang kamay ni Tinday. Ang kanyang balat ay tila tuyong dahon na madaling mapunit. Ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay tila isang huling babala. Huwag, anak! Ang halos hindi marinig na bulong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at isang uri ng danggal na hindi kayang bayaran ng anumang tseke. Ang lupa, ang dangal natin, huwag mong ipagpalit. Bumitaw ang isang malakas na hikbi mula sa dibdib ni Tinday, isang tunog ng pagguho na matagal na niyang pinipigilan. Paano niya susundin ang kanyang ama kung ang kapalit nito ay ang pagkamatay ng kanyang anak? Paano niya haharapin ang bukas kung ang bawat pagsikat ng araw ay magpapaalala sa kanya na hinayaan niyang mawala si Mariel dahil lamang sa isang pirasong lupa? Mula sa malayo, nakatayo si Leonardo, pinagmamasdan ang bawat paghihirap ni Tinday. Ang kanyang puso na dati ay tila isang matigas na bato ay nagsisimula ng makaramdam ng mga bitak. Nakikita niya ang kabaligtaran ng kanyang mundo, ang isang babaeng handang itaya ang lahat para sa pag-ibig, habang siya ay napapalibutan ng mga taong ang tanging pag-ibig ay para sa kapangyarihan. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Tinday ay tila isang hatol sa kanyang sariling kalupitan. Lumapit si Tinday sa bintana ng silid ni Mariel. Idiniit niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Tila ba sa paraang iyon ay maipararating niya ang kanyang init sa anak. Nakita niya ang isang maliit na hibla ng buhok ni Mariel na humahalinghing sa hangin mula sa aircon, isang napakaliit at napakataong detalye na nagpaalala sa kanya kung gaano karupok ang buhay na kanyang ipinaglalaban. Patawarin mo ako, Tay.
Ang mahinang bulong ni Tinday sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin na wala ng katiyakan. Kinuha niya ang panulat mula sa loob ng envelope. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila may kasamang bigat ng buong mundo. Ang papel ay nakalatag na sa harap niya, maputi at malinis, naghihintay na dungisan ng isang pirma na magbabago sa tadhana ng kanilang pamilya. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging siksik at mabigat. Tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy upang masaksihan ang kanyang pagsuko. Pumakbang si Tinday patungo sa opisina ni Leonardo sa ospital. Ang bawat yabag ng kanyang paa ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Hawak niya ang papel, nanginginig ang kanyang buong pagkatao habang ang anino ni Vanessa ay nakasunod sa kanya. Tila isang mapanuring bulto na handang lamunin ang kanyang huling hininga ng kalayaan. Nakatayo na siya sa tapat ng pintuan ni Leonardo. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kumatok, ngunit ang kanyang mga daliri ay tumigil sa ere. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang tawa ni Maria sa gitna ng ulan at ang boses ng kanyang ama tungkol sa danggal. Anong uri ng buhay ang maibibigay niya sa kanyang anak kung ang pundasyon nito ay ang pagtatraidor sa lahat ng bagay na pinahalagahan ng kanyang mga ninuno? At kung pipiliin niya ang lupa, kakayanin ba niyang mabuhay sa isang mundong wala ang tawa ng kanyang kaisa-isang anak? Ang lamig ng hawakan ng pinto ay tila gumagapang sa kanyang mga daliri, isang babala na nais siyang pigilan sa kanyang gagawing pagsuko. Nanatiling nakatayo si Tinday sa tapat ng opisina ni Leonardo. Ang bawat hininga niya ay tila isang mabigat na pasanin na ayaw lumabas sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakahawak, ang papel na mantatapos sa lahat ng kanyang ipinaglalaban ay bahagyang nayuyupi, isang saksi sa giyera sa loob ng kanyang kaluluwa. Nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto, ang marahang paggalaw nito sa sahig ay nadliha ng isang banayad na tunog na tila isang buntong hininga ng kawalan. Nakaupo si Leonardo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang isang Tinday na tila isang lantang dahon. Walang kulay, walang sigla, at punong-puno ng pighati. Narito na ang pirma ko. Ang boses ni Tinday ay tila isang tuyong kaluskos, walang kahit anong emosyon na natitira. Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng mesa. Iligtas niyo ang anak ko. Yan lang ang hinihingi ko. Tinitiga ni Leonardo ang papel. Pagkatapos ay ang mga kamay ni Tinday na nanginginig pa rin. Ang bawat linyang nakaukit sa palad ng babae ay nagkukwento ng libu-libong oras ng pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw at usok ng kalan. Bigla, ang tagumpay na inaasahan ni Leonardo ay hindi dumating. Sa halip, isang mapait na lasa ng pagsisisi ang gumapang sa kanyang lalamunan. Inabot niya ang papel, ngunit sa halip na itago ito, ay dahan-dahan niya itong itinulak pabalik kay Tinday. Hindi ko ito matatanggap, Tinday. Ang mababang boses ni Leonardo ay tila isang malalim na alon sa gitna ng katahimikan. May mali sa lahat ng ito. Ang bilis ng mga pangyayari, ang pagkakaputon ng kuryente ninyo, hindi ito ang paraan kung paano ako nakikipaglaban. Napaatras si Tinday. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Pinaglalaruan mo ba ako? Pagkatapos ninyong ipitin ang hininga ng pamilya ko, ngayon ay magbabait-baitan ka? Leonardo, buhay ng anak ko ang nakataya rito. Sa gitna ng kanilang tensyon, dahan-dahang binuksan ni Tinday ang kanyang kupas na bag upang kumuha ng panyo. Ngunit, may isang lumang piraso ng papel na sumama at nahulog sa sahig. Ito ay ovang na. Tila ba, dumaan sa maraming baha at sunog. Ngunit, ang mga sulat dito ay malinaw pa rin. Yumuko si Leonardo upang pulutin ito. At nang mabasa niya ang mga unang salita, ang kanyang buong pagkatao ay tila naging bato. Ito ay isang kasunduan, isang kapatiran na pinagtibay ng dugo at dangal sa pagitan ng kanyang ama at ng ama ni Tinday na si Lito. Doon ay malinaw
Nakasulat na ang lupang kinatatayuan ng Kwanti Tapsilog ay isang habambuhay na regalo ng pasasalamat dahil sa pagliligtas ni Lito sa buhay ng matandang Montenegro sa gitna ng isang gumuhong minahan. Paano ito napunta sa iyo? Ang tanong ni Leonardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkamangha. Iyan ang itinatago ni tatay sa ilalim ng mga sahig ng tindahan. Ang sagot ni Tinday. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Isang pangako na akala namin ay may halaga. Ngunit tila mas matimbang ang inyong kasakiman kaysa sa utang na loob. Bago pa makasagot si Leonardo, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Isang matandang babae na may angking kapangyarihan at elegance ang pumasok, si Doña Rosario Montenegro. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila nagdala ng isang hangin mula sa nakaraan. Nang makita niya si Tinday, hindi pandidiri ang rumihistro sa kanyang mukha, kundi isang malalim na lungkot at pagkilala. Lumapit ang matandang Donya kay Tinday at dahan-dahang hinawakan ang magaspang na kamay nito. Patawarin mo kami, iha. Matagal ko nang hinahanap ang pamilya ninyo. Ang bawat lugaw na ibinibigay mo sa mga driver sa kalsada, ang lasa niyon ang nagpaalala sa akin kung sino talaga ang mga Kastillo. Kinuha ni Doña Rosario ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag at binuksan ito. Sa loob ay may isang lumang singsing na ginto na kapares ng singsing na laging hinahawakan ni Lito sa kanyang pagtulog. Isang lihim ng nakaraan ang tila unti-unti nang nabubunyag sa harap ng kanilang mga mata, isang katotohanang hindi kayang ibaon ng kahit anong semento o gusali. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lupang iyon? At bakit tila ang bawat piraso ng katotohanan ay may kasamang mas matinding panganib na nagmumula sa mga ayaw palabasin ang lihim? Ang katahimikan ni Doña Rosario ay tila nagdadala ng isang babala na ang laban ay hindi pa natatapos, kundi nagsisimula pa lamang sa loob ng mga pader ng palasyo ng mga Montenegro. Ang bawat hakbang ni Vanessa Regalado sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng pagkukunwari, ay nagniningas ngayon sa matinding poot. Hindi niya hahayaang ang isang lumang papel at ang sentimiento ng isang matandang donya ang sumira sa kanyang mga plano. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha sa pamamagitan ng panlilinlang at dahas. Sa loob ng kanyang sasakyan, mabilis niyang diniyal ang isang numero. Gawin niyo na ang plano. Ngayong gabi rin, siguraduhin ninyong walang matitirang kahit isang pirasong kahoy sa lugar na iyon. Burahin niyo ang Kwanti Tapsilog sa mukha ng lupa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na huni ng ahas na naglalabas ng lason. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim sa Bulacan, bumalik si Tinday sa kanyang munting tindahan. Bagamat nananatili sa ospital ang kanyang ama at si Mariel, sa ilalim ng pangangalaga ni Doña Rosario, hindi mapakali ang kanyang kalooban. May isang mabigat na pakiramdam na nakadagan sa kanyang dibdib. Isang uri ng kaba na tila nagmumula sa bawat sulok ng madilim na kalsada. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa harap ng kanyang nakasarang tindahan, natagpuan niya ang isang grupo ng mga kalalakihan, ang mga driver ng jeepney at tricycle na madalas niyang pinapakain ng lugaw sa tuwing may bagyo. Sila ay may hawak na mga flashlight at nakaupo sa mga plastik na bangko, tila isang hukbo ng mga aninong handang magbantay. Aling Tinday, huwag kayong mag-alala. Ang sabi ni Mang Ben, ang pinakamatandang driver sa grupo. Hindi namin hahayaang may lumapit na kahit sino rito. Utang na loob namin sa inyo ang bawat mainit na sabaw na ibinigay ninyo sa amin noong kami ay walang-wala. Sa gitna ng panganib, isang magandang sandali ang nabuo. Inilabas ni Mang Ben ang isang maliit na lalagyan ng kanin at ilang piraso ng tuyo. Heto Aling Tinday, kumain muna kayo. Alam naming hindi pa kayo naghahapunan. Naupo sila sa sahig, nagsasalo-salo sa simpleng pagkain sa ilalim ng malamig na hangin. Ang bawat subo ng kanin na binuo ng kanilang mga kamay ay tila isang sakramento ng pagkakaisa, isang pagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng kagipitan. Samantala,
Sa loob ng opisina ng Montenegro Industrial Group, hinarap ni Leonardo si Vanessa. Inilapag niya ang lumang kasunduan sa ibabaw ng mesa. Vanessa, ipaliwanag mo ito. Bakit wala ito sa mga legal na dokumentong ibinigay mo sa akin? Bakit pilit mong itinatago ang katotohanan tungkol sa pamilya Castillo? Tumawa ng mahina si Vanessa, isang tawang puno ng pangungutya at kawalan ng pagsisisi. Leo, don't be so naive. Isang pirasong papel na galing sa nakaraan? It's probably a fake. Ginagawa ko lang ang trabaho ko para protektahan ang kumpanya ninyo. Ang babaeng yon, she's manipulating you. Ginagamit niya ang awa mo para makuha ang gusto niya. You are losing your focus because of a squatter. Lumapit si Vanessa kay Leonardo. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit mapanlinlang. Ginigising lang kita sa realidad, Leo. Kung hindi mo itutuloy ang demolition, mawawala ang tiwala ng mga investors. Gusto mo bang bumagsak ang imperyong itinayo ng tatay mo dahil lang sa isang tindahan ng tapsilog? Huwag kang magpaloko sa mga luhang yon. Bumalik ang katahimikan sa paligid ng Quanti Tapsilog. Ang mga driver ay nagsisimula ng antukin, ngunit si Tinday ay nananatiling gising, nakatingin sa kadiliman. Ang amoy ng basang lupa ay tila may halong kakaibang amoy, isang tuyo at matapang na amoy na hindi kabilang sa gabi. Dahan-dahan, sa likod ng tindahan, kung saan nakasalansan ang mga tuyong kahoy na ginagamit ni Tinday sa pagluluto, isang maliit na liwanag ang nagsimulang sumilip. Hindi ito liwanag ng flashlight o ng buwan. Ito ay isang kulay kahel na kislap na unti-unting lumalaki, gumagapang sa mga tuyong sanga na tila isang gutom na hayop. Ang usok ay nagsimulang humalo sa malamig na hangin, dahan-dahang bumabalot sa bubong na yero. Ang maliit na kislap ay naging isang dila ng apoy, tahimik ngunit mabilis na lumalamon sa mga haligi ng munting pangarap ni Tinday. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang marahang pagtupok ng apoy sa tuyong kahoy na nagbibigay ng isang nakakatakot na liwanag sa paligid ng tindahan. Nanlaki ang mga mata ni Tinday nang makita ang refleksyon ng apoy sa baso ng kanyang munting estante. Sunog! May sunog! Ang kanyang sigaw na puno ng panginginig ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang apoy ay tila may sariling isipan. Mabilis na umaakyat patungo sa kisame kung saan nakatago ang mga huling alaala ng kanyang asawa at ang mga dokumentong maaaring magligtas sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, ang init ay lalong tumitindi, tila isang impyernong handang lamunin ang lahat ng bagay na kanyang minahal. Mayroon pa bang matitira sa munting tahanang ito kapag natapos na ang laro ng apoy at kasakiman? Ang init na nagmumula sa mga dila ng apoy ay hindi hihigit sa hapdi na kasalukuyang tumutupok sa kaluluwa ni Trinidad. Habang pinagmamasdan niya ang bawat bahagi ng Quanti Tapsilog na unti-unting nilalamon ng kahel at pulang liwanag, tila nakikita rin niya ang bawat taon ng kanyang panghihirap na nagiging abo. Ang bawat haligi ng tindahan na dati ay matatag, ngayon ay tila mga kalansay na lamang na unti-unting bumibigay sa ilalim ng matinding init. Ang kahon! Ang kahon ni tatay! Ang sigaw ni Tinday na bumasag sa kanyang sariling takon. Hindi ito tungkol sa pera. Sa loob ng kahon na iyon, na nakatago sa ilalim ng lumang estante ng mga baso, naroon ang huling sulat ng kanyang yumaong asawa at ang mga dokumentong tanging pag-asa niya upang patunayan ang kanilang karapatan sa lupa. Sa kabila ng mga babala at pagpigil ng mga driver ng jeepney na kasalukuyang nagbubuhos ng mga timba ng tubig, pabilis na lumusot si Tinday sa gitna ng makapal at maitim na usok na tila mga kamay na sumasakal sa kanyang mga baga. Sa loob ng kusina, ang bawat hininga ay isang pakikibaka. Ang usok ay tila isang malaking kumot na nagpapadilim sa kanyang paningin, habang ang mga tuyong kahoy na ginagamit niya sa pagluluto ay isa-isang nagliliyab, lumilikihan ng isang nakapapasong paligid. Narating niya ang estante. Ang kanyang mga daliri ay humahapdi sa init ng kahoy, ngunit hindi niya binitiwan ang maliit na kahon.
Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang huling hininga ng kanyang buhay? Isang malakas na pagbagsak ng bahagi ng bubong na yero ang yumanig sa lupang kinatatayuan ni Tinday na naging sanhi ng pagbara ng kanyang tanging labasan. Napasandal siya sa pader, ang init ay tila nanunuot na sa kanyang balat at ang bawat pagsipsip niya ng hangin ay puno ng abo at uling. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng kaguluhan. "Tinday! Nasaan ka?" Isang bulto ng tao ang pilit na humahawi sa makapal na usok. Si Leonardo. Ang kanyang terno ay wala na, ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa ng pawis at uling, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi kayang ipaliwanag ng anumang negosyo. Nang makita niya si Tinday na nakasandal sa sulok, mabilis siyang lumapit at, sa isang iglap, ay hinubad ang kanyang jacket upang ibalot sa ulo at balikat ng babae. Ang init na nagmumula sa tela ay naging isang proteksyon, isang munting kanlungan sa gitna ng impyerno. Binuhat ni Leonardo si Tinday, ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon habang umiiwas sa mga nagbabagang bahagi ng gusali na nahuhulog mula sa kisame. Naramdaman ni Tinday ang lakas ng mga braso ni Leonardo, ang mabilis na tibok ng puso nito na tila sumasabay sa takbo ng kanyang sariling dugo. Nang makalabas sila sa nasusunog na tindahan, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang himala. Ibinaba ni Leonardo si Tinday sa damuhan, malayo sa naglalagablab na apoy. Pareho silang humihingal, ang kanilang mga mukha ay puno ng uling. Ngunit ang mga mata nila ay nagkatagpo sa isang sandali nang hindi maipaliwanag na pag-unawa. Dahan-dahang inayos ni Leonardo ang buhok ni Tinday na nakadikit sa pawisang noo nito. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. "Ano ka ba, Tinday? Lupa lang ito. Gamit lang ito. Bakit mo itataya ang buhay mo para sa isang kahon?" Ang boses ni Leonardo ay paos, puno ng galit na nagmumula sa labis na pag-aalala. "Hindi ito basta gamit, Leonardo." Ang mahinang sagot ni Tinday, habang hinihimas ang kahon na ligtas sa kanyang bisig. "Dito nakatago ang kaluluwa ng pamilya ko. Kung wala ito, wala na rin ako." Sa sandaling yun, ang distansya sa pagitan ng isang bilyonaryo at isang gwardyadong tindera ay naglaho. May isang uri ng init na nabuo sa pagitan nila, hindi ang init ng apoy na sumira sa kanyang tindahan, kundi ang init ng isang bagong usbong na pantitiwala. Ang mga kamay ni Leonardo na nakahawak pa rin sa balikat ni Tinday ay tila ayaw ng bumitaw, isang piping pangako na hindi niya hahayaang muling masaktan ang babaeng ito. Ngunit mula sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, may isang pares ng mga mata na nagmamasid. Si Vanessa Regalado, habang mahigpit na nakahawak sa manibela, ay naramdaman ng isang matinding selos na mas masahol pa sa init ng sunog. Nakita niya ang pag-aalaga ni Leonardo kay Tinday. Ang paraan ng paghawak nito na tila isang mahalagang iyas. Ang plano niyang burahin ang Kwanti Tapsilog ay tila nagbunga ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang ugnayang magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng nasugatan ng ego upang tuluyang wasakin ang dalawang taong nagsisimula pa lamang makahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Ang abo ng nakaraan ay hindi basta-basta natatangay ng hangin, lalo na kung ang bawat butil nito ay nagdadala ng bigat ng isang sumpang hindi natupad. Sa loob ng malinis at malamig na silid ng ospital, ang amoy ng gamot at kalinisan ay tila sumasakal sa hininga ni Tinday. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang amang si Lito. Ang kanyang mga kamay na may mga bakas ng uling at paso ay mahigpit na nakahawak sa isang basang bimpo. Sa tapat niya, nakatayo si Leonardo. Ang kanyang anyo ay malayo sa pagiging isang makapangyarihang CEO. Ang kanyang polo ay lukot, may mga mansa ng abo, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Lito. Ang kanyang paningin ay malabo pa.
Ngunit nang matuon ang kanyang mga mata sa figura ni Leonardo, isang kakaibang liwanag ang sumilip sa kanyang nanghihinang anyo. Inangat niya ang kanyang nanghihinig na kamay, tila ba may inaabot siyang anino mula sa nakaraan. Arturo? Ikaw na ba yan, Arturo? Ang paos na bulong ni Lito. Tinatawag ang pangalan ng yumaong ama ni Leonardo. Nagulat si Leonardo, ngunit hindi siya lumayo. Sa halip, hinayaan niyang hawakan ni Lito ang kanyang kamay. Ang magaspang at tuyong balat ng matanda ay dumampi sa makinis na palad ni Leonardo, isang pantatagpo ng dalawang mundong, pinaghiwalay ng yaman, ngunit pinag-isa ng isang lihim. Tay, hindi po siya si Don Arturo. Si Leonardo po ito, ang anak niya. Ang malambot na pagtatama ni Tinday habang hinahaplos ang noo ng ama. Ngunit tila hindi naririnig ni Lito ang anak. Ang kanyang isipan ay bumalik sa 40 taon na ang nakalilipas sa kailaliman ng isang madilim at mapanganib na hammo. Ang pangako mo, Arturo, ang lupang iyon. Sabi mo, hinding-hindi mo kami pababayaan. Iniligtas kita noong gumuho ang tunnel. Binuhat kita, kahit na ang sarili kong binti ay nadurog na sa ilalim ng mga bato. Sabi mo, ang lupa ay para sa amin. Para sa mga anak ko. Napatitig si Leonardo sa kanyang ama-amahan. Ang bawat salita ni Lito ay tila mga martilyong humahampas sa kanyang konsensya. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang lupang kinatatayuan ng Kwanti Tapsilog ay hindi lamang basta ari-arian. Ito ay isang dangal ng kapatiran, isang bayad sa buhay na hindi kayang tapatan ng anumang halaga. Ang kanyang ama ay nabuhay dahil sa sakripisyo ng lalaking ito na ngayon ay nakahiga sa harap niya. Mahina at pilit na pinapaalis sa sarili niyang tahanan. Patawarin niyo kami, Mang Lito, ang tila nabulunan na sambit ni Leonardo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng titulong Montenegro. Hindi ito tungkol sa korona ng tagumpay, kundi tungkol sa krus ng isang utang na loob na kinalimutan ng panahon. Tumingin si Leonardo kay Tinday. Ang babaeng ito ay hindi lamang lumalaban para sa isang tindahan. Lumalaban siya para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang ama. Ang galit ni Leonardo kay Vanessa ay nagsimulang mag-alab. Napagtanto niya na ang lahat ng dokumentong ipinakita sa kanya ng kanyang legal counsel ay pawang mga kasinungalingan, mga balat kayo upang itago ang isang katotohanang makakasira sa reputasyon ng kumpanya, ngunit magliligtas sa kaluluwa ng kanyang pamilya. I will fix this, Tinday. I promise. Ang seryosong sabi ni Leonardo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyong hindi pa nakikita ng kahit sino. Ngunit habang nagaganap ang madamdaming tagpong ito, sa labas ng silid, may isang aninang mabilis na lumayo. Isang tauhan ni Vanessa ang nakarinig sa lahat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga usap-usapan ay nagsimulang kumalat sa mga pasilyo ng ospital at sa social media ng komunidad sa Bulacan. Ang mga kwento ay mabilis na nabago. Sinasabing si Tinday ay gumagamit ng kung anong buhay na orasyon o banyagang pang-akit upang gayumahin ang batang Montenegro. Ang mga larawan ni Leonardo na buhat-buhat si Tinday palabas ng apoy ay mabilis na kumalat, ngunit hindi ito ipinakita bilang kabayanihan, kundi bilang isang iskandalo, isang maruming taktika ng isang dukhang babae upang akitin ang isang bilyonaryo at hindi mapalayas sa lupa. Nang lumabas si Tinday upang kumuha ng mainit na tubig, naramdaman niya ang mga matatalas na tingin ng mga nurse at ng ibang mga bantay sa ospital. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na dumadapo sa kanyang pandinig, mapanakit at puno ng panghuhusga. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mapanghamak na tawa. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nakita niya ang isang post sa kanyang lumang cellphone. Ang pamagat ay nakasulat sa malalaking titik. Ang mapanlinlang na tindera ng Tapsilog, ginamit ang sunog upang akitin ang CEO. Ang bawat salita sa artikulo ay tila isang bagong uri ng apoy na sumusunog sa kanyang dangal,
mas talamak at mas mahirap patayin kaysa sa sunog sa kanyang tindahan. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang kaaway na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng mga salitang dumudungis sa kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo? At higit sa lahat, maniniwala ba si Leonardo sa mga kasinungalingang ito kapag ang pressure ng lipunan ay nagsimula ng dumagan sa kanyang balikat? Ang bawat bulong na dumadaan sa mga pasilyo ng ospital ay tila mga hila ng tuyong dahon sa semento, maingay, nakakairita, at mahirap iwasan. Hindi na kailangan ni Tinday na tumingin sa paligid upang malaman na siya ang paksa ng bawat mapanghusgang mata. Ang kanyang dangal na tanging kayamanan na hindi kailanman nakuha ng kahirapan ay unti-unti nang nilalapastangan ng mga taong hindi man lang kilala ang kulay ng kanyang mga pangarap. Pumasok si Mariel sa silid. Ang kanyang maliliit na balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay mapula sa pag-iyak. Hawak niya ang isang pirasong papel na galing sa labas, malamang ay iniwan ng ilang kabataang nakakilala sa kanya. Sa murang edad na 2, ang bata ay kailangang dumaan sa apoy ng paninirang puri na dapat ay para lamang sa mga matatanda. Nay, totoo ba ang sabi nila? Ang boses ni Mariel ay halos hindi lumabas, tila isang munting hininga na natatakpan ng pait. Sabi nila, kaya ka lang daw mabait sa lalaking iyon ay dahil gusto mong makuha ang pera nila. Tinawag ka nilang manggagamit. Naramdaman ni Tinday ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa paso ng apoy sa kanyang balat. Lumapit siya sa kanyang anak at lumuhod sa harap nito. Kinuha ang maliliit na kamay ni Mariel at maingat na pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-ibig, isang pagtatangkang burahin ang duming idinikit ng mundo sa isipan ng bata. Mariel, anak, tumingin ka sa mga mata ni nanay. Ang mahinang utos ni Tinday, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Ang bawat butil ng kanin na kinakain natin, ang bawat gamot na ibinibigay natin kay Lolo, ay nanggaling sa pawis ng ating pagtatrabaho. Hindi tayo kailanman humingi ng hindi sa atin. Ang mga salita ng ibang tao ay tila ulan lamang sa bubong. Maingay, pero hindi nito kayang gibain ang pundasyon ng ating bahay hanggat alam nating tapat tayo. Yinuypyuk ni Tinday ang anak sa kanyang bisig. Hinahayaan ang sariling mga luha na pumatak sa buhok ni Mariel. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang isang ina ay nagiging isang matibay na kuta para sa kanyang anak sa gitna ng isang mundong nais silang wasakin. Tinuturuan niya ang anak na ang tunay na kagandahan ng tao ay hindi nasusukat sa sinasabi ng iba, kundi sa katotohanang itinatago ng sariling puso. Paglabas ni Tinday sa pasilyo upang ibalik ang hiniram na tray ng pagkain, hinarap niya ang mga matatalas na tingin. Tumayo siya ng tuwid, hindi yumuyuko, kahit na ang bawat bulong ay tila mga latigo sa kanyang likuran. Sa gitna ng pasilyo, nakatagpo niya ang isang grupo ng mga kababaihang nag-uusap habang nakatingin sa kanilang mga cellphone. Ang kanilang mga tawa ay biglang natigil nang makita siya, pinalitan ng isang nakakalokong katahimikan. Kung may sasabihin kayo, sabihin niyo sa harap ko. Ang seryosong hamon ni Tinday. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila ba pati ang hangin ay naging siksik sa tensyon. Ang kahirapan ay hindi katumbas ng kawalan ng dangal. Kung ang pagtulong sa kapwa at ang pagtanggap ng tulong sa oras ng sakuna ay kasalanan sa inyong paningin, marahil ay kailangan ninyong tanungin ang inyong sariling konsensya. Sa kalagitnaan ng tagpong iyon, isang pamilyar at matikas na figura ang lumitaw sa dulo ng pasilyo, si Leonardo Montenegro. Sa halip na magtago o umiwas sa kontrobersya, dire-diretso siyang lumapit kay Tinday. Hindi siya tumingin sa ibang tao. Ang kanyang pansin ay nakatuon lamang sa babaeng kasalukuyang hinuhusgahan ng mundo. Tinday, handa na ang pagkain sa labas. Gusto ko sumabay kayo ni Mariel sa akin. Ang malakas at malinaw na anyaya ni Leonardo
sapat na para marinig ng lahat ng naroon. Kinuha niya ang tray mula sa mga kamay ni Tinday, isang simpleng kilos na nagdala ng isang napakalakas na mensahe. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Leonardo na ang kanyang respeto kay Tinday ay hindi matitindag ng anumang viral post o malisyosong balita. Ang bawat hakbang nila palabas ng pasilyo ay tila isang martsa ng tagumpay laban sa mapang-aping lipunan. Nakarating sila sa isang maliit na hardin ng ospital, kung saan tahimik silang naupo. Ngunit ang kapayapaan ay tila pansamantala lamang. Lumapit ang isang bodyguard ni Leonardo at may iniabot na isang itim na sulat na may gintong tatak. Ang mukha ni Leonardo ay bahagyang nagbago nang mabasa ang nilalaman nito. Si Mama, ang mahinang sambit ni Leonardo. Ipinapatawag kanya sa mansyon, Tinday, na yung gabi rin. Ang imbitasyong iyon ay hindi tila isang simpleng pagtitipon. Ito ay tila isang pagharap sa isang korte kung saan ang bawat galaw ni Tinday ay titimbangin. Ano ang maghihintay sa kanya sa loob ng palasyo ng mga Montenegro? Ito ba ang simula ng kanyang kaligtasan? O isang mas matinding pagsubok kung saan kailangan niyang isuko ang kanyang puso upang manatiling buo ang kanyang dangal? Ang bawat hakbang ni Trinidad sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tila isang paglalakad sa isang mundong hindi para sa kanya. Ang naglalakihang pinto na yari sa Nara, ang mga sahig na marmol na tila salamin sa kintab, at ang matatayog na kisame na pinalalamutian ng mga kristal na chandelier ay tila mga mata na mapanuring nakatingin sa kanyang kupas na suot. Ramdam niya ang lamig ng aircon na humahalo sa kanyang balat, isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong jacket. Dahil nagmumula ito sa kaba ng kanyang dibdib. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Rosario. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad at awtoridad. Ngunit sa kanyang tabi, tila isang linta na nakakabit sa kapangyarihan ay naroon si Vanessa Regalado. Ang ngiti ni Vanessa ay puno ng tagumpay. Tila ba siya ang reyna ng palasyong iyon na naghihintay na durugin ang isang langgam na pumasok sa kanyang teritoryo? I'm glad you came, Tinday. Ang boses ni Vanessa ay tila isang malambing na kanta na may halong lason. Doña Rosario and I were just talking about your situation. We understand how hard it is to lose a small business in a fire. Kaya naman, bilang tulong, naghanda kami ng isang munting regalo. Inilapag ni Vanessa ang isang pirasong tseke sa ibabaw ng mesa. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang makapagpatayo ng 10 kwanti tapsilog. Consider this as a settlement para na rin sa effort mo sa pag-aalaga kay Leo noon gabi ng sunog. Tanggapin mo na ito, umalis ka na sa lupang yon, at huwag mo nang gambalain ang pamilya Montenegro. After all, Leo and I are getting married soon. We don't need any more distractions. Tinitigan ni Tinday ang tseke. Ang bawat numero doon ay tila mga tanikala na nais gumapos sa kanyang kalayaan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin diretso sa mga mata ni Vanessa, pagkatapos ay kay Doña Rosario. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, kundi isang uri ng pot na hinaluan ng matinding paninindigan. Ang halaga ng mohoy at luhang ibinuhos ng pamilya ko sa lupang iyon ay hindi kayang isulat sa kahit anong tseke. Ang boses ni Tinday ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng katotohanan. You think everything can be bought with money, Vanessa? My dignity is not for sale. Hindi ako narito para sa pera ninyo. Narito ako dahil may pangakong binitawan ang mga magulang natin na mas matimbang pa sa gintong itinatago ninyo rito. Tumayo si Tinday ng tuwid. Ang kanyang anyo ay tila isang matibay na haligi na hindi kayang itumba ng hangin. Ibalik niyo sa akin ang tseke. Itabi niyo iyan para sa inyong konsensya. Ang hinihingi ko lang ay ang katarungan na nararapat para sa tatay ko. Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng sala. Ang marahang pag-ugoy ng mga kurtina at ang mahinang tunog ng mekanismo ng isang lumang orasan sa dingding ang tanging maririnig.
Biglang tumayo si Doña Rosario. Ang kanyang muka ay walang mababakas na galit, kundi isang uri ng pagkamangha. Lumapit siya kay Tinday at kinuha ang maliit na kahon na kanina pahawak ng babae. Ang kahon na iniligtas ni Tinday sa gitna ng sunog. Binuksan ng Donya ang kahon at kinuha ang lumang singsing na ginto. Inilapit niya ito sa liwanag at doon niya nakita ang isang maliit na ukit sa loob ng singsing. Ang mga inisyal na A, M, at L, C. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang ukit. Ang singsing na ito ang kapares ng suot ng asawa ko noong mamatay siya. Ang pabulong na sambit ni Doña Rosario, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Arturo and Lito, they were like brothers. My husband told me about a woman who saved his heart when he was just a poor miner. And it was Lito who kept their secret. This ring was the seal of their brotherhood. Mabilis na tumayo si Vanessa. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at takot. Doña Rosario, don't believe her. It's probably just a coincidence. She's a professional manipulator. Enough, Vanessa! Ang boses ni Doña Rosario ay tumunog na tila isang kulog sa loob ng silid. I have stayed quiet for too long, letting you handle the legalities. Pero ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng mga dokumentong ikaw mismo ang gumawa. Eksaktong bumukas ang malaking pinto at pumasok si Leonardo. Ang kanyang anyo ay puno ng kapaguran, ngunit ang kanyang mga mata ay nad-aapoy sa galit. Dire-diretso siyang lumapit kay Vanessa. Ang kanyang bawat hakbang ay nag-iiwan ng mabigat na pakiramdam sa sahig. I found the original ledger, Vanessa. The one you tried to burn through your men in the warehouse. Ang boses ni Leonardo ay malamig na tila yelo. Inihagis niya ang isang itim na notebook sa mesa. The contract for the Castillo land is not a lease. It's a perpetual grant. My father gave it to them for saving his life. You knew this. And you manipulated the records to push the industrial project. Napaurong si Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay nangiinig habang pilit na humahanap ng palusot. Leo, I did it for the company. I did it for us. Walang tayo, Vanessa. Ang mariing pagputol ni Leonardo. The engagement is off. From this moment on, you are no longer part of this company. And you are no longer welcome in this house. Umalis ka bago ko tawagin ang mga pulis para sa lahat ng pananabutahing ginawa mo. Bumagsak ang balikat ni Vanessa. Ang kanyang lila at long line na anyo ay tila naging isang basahang marumi sa gitna ng sala. Sa isang huling tingin ng matinding puot kay Tinday, mabilis siyang lumabas ng mansyon. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol ay tila isang huling paghampas ng kanyang pagkatalo. Naiwan ang tatlo sa gitna ng katahimikan. Lumapit si Leonardo kay Tinday. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang uri ng damdamin na hindi niya kayang ipaliwanag. Inabot niya ang kamay ni Tinday, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kung ang lupang iyon ay talagang kanila, sapat na ba ang paghingi ng tawad upang hilumin ang sugat ng pamilya Castillo? At sino ang may hawak ng tunay na bangok ng Ban Kamket, ang huling ebidensya na maaaring tuluyang magpatumba sa lahat ng naghahangad sa lupang iyon? Ang katahimikan ni Leonardo ay tila may itinatago pang isang lihim na hindi pa kayang aminin ng kanyang puso. Ang bawat pait na lumalabas sa puso ni Vanessa Regalado ay tila isang lason na unti-unting bumubulag sa kanyang katinuan. Habang mabilis siyang nagmamaneho palayo sa mansyon ng mga Montenegro, ang kanyang mahihigpit na kamay sa manibela ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aalab na pagnanais na makapaghiganti. Para sa kanya, kung hindi mapapasa kanya ang tagumpay, walang sinuman ang dapat makinabang dito. Lalo na ang isang hamak na tindera ng tapsilog. Sa loob ng isang madilim na silid sa isang mamahaling hotel, mabilis siyang nakipag-ugnayan sa mga banyagang mamumuhunan ng Global Alpha Corporation. Gamit ang mga dokumentong may lagda pa ni Leonardo mula noong mga nagdaang buwan,
ginamit niya ang isang emergency clause sa kontrata. Ang proyektong industrial ay kailangang magsimula sa loob ng 24 na oras o kung hindi, babagsak ang kredibilidad ng Montenegro Group at mahaharap sila sa bilyon-bilyong pisong multa. Gawin ninyo ang lahat, ang malamig na utos ni Vanessa sa kanyang mga bayarang tauhan sa kabilang linya. Ilabas ninyo ang huling utos ng korte. Hindi ko kailangan ng legal na proseso na tumatagal ng buwan. Gusto ko, bukas ng madaling araw, wala nang nakatayong kahit anong post sa lupang iyon. Habang nagaganap ang lihim sa buwatang ito, sa loob ng ospital, isang mas matinding bagyo ang dumating sa buhay ni Tinday. Nakaupo siya sa tabi ni Mariel, hinahawakan ang maliit na kamay ng anak, nang biglang magbago ang kulay ng mukha ng bata. Ang bawat hininga ni Mariel ay tila naging isang pakikibaka. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang kanyang mga labi ay nagsisimulang maging kulay asul. Nay, hindi ako makahinga. Ang halos hindi marinig na bulong ni Mayel bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at lumaylay ang kanyang ulo. Ang takot na naramdaman ni Tinday ay walang katulad. Ang bawat tibok ng kanyang sariling puso ay tila tumigil habang ang paligid ay nabalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Mabilis na dumating ang mga doktor at nurse. Ang kanilang mga mabilis na galaw at ang pang-ilaw ng mga makina ay nagpakita ng lala ng sitwasyon. Ang mahinang tunog ng bawat pintig ng puso sa monitor ay tila isang orasa na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang anak. Dahil sa kailangang ilipat si Mariel sa isang mas espesyalistang pasilidad para sa agarang operasyon, isinakay sila sa isang ambulansya. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, habang ang paligid ay nagliliwanag sa bawat pagdaan ng mga ilaw sa kalsada, naramdaman ni Tinday ang pinakamataas na antas ng kawalan ng pag-asa. Niyakap niya ang malamig na paa ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak sa puting kumot. Sa gitna ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng sasakyan at ang nagmamadaling kilos ng mga nurse sa loob, isang mahina at nanginginig na tinig ang lumabas mula sa bibig ni Tinday. Sinimula niyang awitin ang Sa Ugoy ng Duyan, ang paboritong kanta ni Mariel noong ito ay sanggol pa lamang. Ang kanyang boses, bagamat paos at hinaluan ng hikbi, ay nagdala ng isang uri ng kapayapaan sa loob ng magulong ambulansya. Ito ang kanyang golden moment, ang pag-ibig ng isang ina na pilit humahabi ng proteksyon para sa kanyang anak sa pamamagitan ng isang himig, kahit na ang buong mundo sa labas ay kasalukuyan ng gumuguho. Ang bawat nota ay tila isang panalangin, isang pagsamo sa langit na huwag munang bawiin ang buhay na kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Samantala, sa labas ng Quanti Tapsilog, ang kadiliman ng madaling araw ay nagdala ng isang dambuhalang banta. Ang lupa ay nagsimulang manginig sa dahan-dahang paglapit ng mga dambuhalang makinarya. Ang mga bulldozer na yari sa bakal ay tila mga halimaw na naglalakad sa gitna ng hamog. Ang kanilang malalaking talim ay nakatutok sa munting tindahang tanging alaala na lamang ng pamilya Castillo. Wala si Leonardo upang pigilan sila dahil kasalukuyan siyang nakakulong sa isang biglaang legal hold na isinagawa ni Vanessa sa opisina ng gobyerno. Ang mga tauhan ng demolition team na walang pakialam sa kasaysayan o sa emosyon ay nagsimula ng itayo ang kanilang mga harang. Nang unang sumilip ang liwanag ng araw sa Bulacan, hindi ito nagdala ng pag-asa. Ang dambuhalang bakal ng bulldozer ay nakatayo na. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa pader ng tindahan. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa tuluyang pagwasak. Sino ang tatayo upang protektahan ang munting tahanang ito habang si Tinday ay nasa ospital at nakikipaglaban para sa buhay ng kanyang anak? At kung mawala ang pisikal na pundasyon ng kanilang buhay, mayroon pa bang babalikan si Mariel kung sakaling magising siya mula sa kanyang mahimbing na tulog? Ang unang sinag ng araw sa Bulacan ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na katotohanang nakahanda ng lumamon sa huling pag-asa ng mga Castillo. Sa gitna ng makapal na hamog
Ang dambuhalang anino ng mga bulldozer ay tila mga halimaw na nag-aabang sa kanilang biktima. Ang bawat pag-ikot ng kanilang mga gulong sa maputik na lupa ay nagbibigay ng panginginig na nararamdaman hanggang sa kaloob-looban ng mga haligi ng Kwanti Tapsilog. Ngunit bago pamanda itinang bakal ang marupok na kahoy, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa mga tauhan ng demolition. Mula sa madidilim na sulok ng kalsada, isa-isang lumabas ang mga driver ng jeepney, mga mangtitinda sa palengke, at mga kapitbahay na dati ay tahimik lamang na nagmamasid. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagdadala ng mga placards. Sa halip, magkakahawak kamay silang bumuo ng isang mahabang kadena ng tao, isang buhay na pader na humarang sa pagitan ng mga makina at ng tindahan. Ito ang bayanihan sa gitna ng unos. Ang mga kamay na magaspang na puno ng kalyo mula sa pagmamaneho at pantatrabaho ay mahigpit na magkakakawing. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga mata ay puno ng paninindigan na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng salapi. Sa gitna ng tensyon, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto at mula rito ay bumaba si Leonardo Montenegro. Hindi siya ang CEO na nakasuot ng mamahaling terno. Ang kanyang polo ay bukas ang butones sa itaas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakas ang puyat mula sa pakikipaglaban sa legal na bitag ni Vanessa. Sa halip na pumunta sa panig ng kanyang kumpanya, dire-diretso siyang naglakad at tumayo sa pinakaunahan ng barikada, sa tabi ni Mang Ben. Sir Leo, anong ginagawa niyo? Ang gulat na tanong ng pinuno ng demolition team. Kailangan naming simulan ng trabaho. Utang ito sa kumpanya. Ang utang na tinutukoy mo ay hindi sa kumpanya, kundi sa dangal ng pamilya ko. Ang boses ni Leonardo ay malalim at puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Walang gagalaw sa tindahang ito. Kung itutuloy ninyo ang pagwasak, kailangan ninyong dumaan sa ibabaw ko. Isang golden moment ang nabuo nang lumapit ang isang matanda, si Mang Celso, na isa sa mga pinakamatandang suhi ni Tinday. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa katandaan, ngunit may hawak siyang isang maliit na batong galing sa kalsada. Dahan-dahan niyang inilagay ang bato sa harap mismo ng malaking gulong ng bulldozer. Ang batong ito ay tila maliit, pero ito ang simbolo ng aming pananatili. Ang mahinang sambit ng matanda na narinig ng lahat dahil sa biglang katahimikan. Dito kami nabuhay sa tulong ni Tinday at dito rin kami handang mamatay kung kailangan. Eksaktong dumating si Vanessa Regalado. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa tindi ng galit at pagkahiya. Ang kanyang maayos na anyo ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang hitsura ng desperasyon. Nakita niya si Leonardo na kasama ng mga dukha, at ang bawat selyula sa kanyang katawan ay nagnanais na puksain ang eksenang iyon. You are a fool, Leonardo. Sinisira mo ang pangalan ng Montenegro para sa mga taong ito? Ang hiyaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay pumitlag sa gitna ng hangin, puno ng pait. I have the papers. I have the authority. Driver, ituloy ang pag-abante. Dibain niyo yan na yun din. Ang driver ng bulldozer ay nag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig habang nakatingin sa mga taong nakaharang. Ang panginginig ng makina ay lalong tumitindi, naglalabas ng itim na usok na humahalo sa umaga, tila isang babala ng paparating na sakuna. Sinabing iabante mo! Ang muling sigaw ni Vanessa habang pilit niyang inaabot ang pintuan ng dambuhalang makinarya. Wala silang gagawin. Tatabi rin ang mga yan. Ang dambuhalang talim ng bulldozer ay dahan-dahang bumaba. Ang bawat pulgada ng paggalaw nito ay nadlilika ng tunog ng nagkiskisang bakal. Ang dulo ng bulldozer ay nasa tapat na ng dibdib ni Leonardo at ng mga driver. Sa kabila nito, walang gumalaw. Walang kumurap. Ang bawat hininga sa paligid ay tila tumigil, naghihintay kung ang kasakiman ba ay mas matimbang kaysa sa buhay ng tao. Magsisimula na ba ang pagdanak ng dugo sa lupang tanging hiling ay kapayapaan? O sapat na ba ang pagkakaisa ng mga maliliit na tao
upang pigilan ang dambuhalang makinarya ng kawalang hiyaan. Ang bawat segundo ng pagtutuos sa pagitan ng dambuhalang bakal at ng pader ng mga tao ay tila isang walang hanggang paghihintay sa isang trahedyang nakatakdang mangyari. Ang dulo ng bulldozer ay halos humahalik na sa dibdib ni Leonardo, habang ang itim na usok mula sa tambutsyo nito ay bumabalot sa paligid, tila isang madilim na anino ng kasakiman. Ngunit sa gitna ng tensyong tila puputok na, isang mabilis na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Naglilika ng pag-ikot ng alikabok sa tuyong lupa. Bumukas ang pinto at lumabas si Trinidad. Ang kanyang anyo ay hapo, ang kanyang duster ay lukot at may mga bakas ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang uri ng liwanag na hindi kayang puksain ng kahit anong bagyo. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang itim na kawali, ang kawaling sinit-sita ng uling, ang kawaling naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap. "Tigil!" ang sigaw ni Tinday. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatahimik sa ugong ng makina. Humakbang siya patungo sa gitna, sa tapat ni Vanessa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kawali sa sahig. Sa harap ng lahat, kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo at sinimulang tuksapin ang makapal na dumi at muot sa ilalim ng hawakan ng kawali. Sa bawat pagkayod niya, unti-unting lumitaw ang isang nakatagong siwang na selyado ng lumang wax. Mula sa loob nito, hinugot ni Tinday ang isang maliit, manipis at maingat na itiniklop na papel. Ito ang orihinal na kapatiran ng lupa. Ang papel na ito ay hindi lamang may lagda ng matandang Arturo Montenegro at Lito Castillo, kundi may marka rin ng kanilang mga hinlalaki na selyado ng kanilang sariling dugo. Ang bawat salita doon ay malinaw. Ang lupang ito ay isang banal na regalo, hindi kailanman maaring bawiin at hinding-hindi maaring gamitin sa anumang proyektong makakasira sa komunidad. Narito ang katotohanan na pilit ninyong sinusunog. Ang boses ni Tinday ay nanginghinig, ngunit bawat salita ay tumatago sa puso ng mga nakikinig. Ang kawaling ito ang nagtago ng aming danggal, habang ang inyong mga magagarang opisina ay nagtatago ng inyong mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit, kasama ang isang abogadong tinitingala sa lungsod, ang personal na abogado ni Doña Rosario. Inilabas ng abogado ang isang tablet at ipinakita ang mga digital na trail ng mga bank account ni Vanessa. "Miss Regalado, we have evidence of your illegal transactions with Global Alpha Corp. Hindi lang pandaraya sa lupa ang kaso mo, kundi pati na rin ang pagtanggap ng suhol at pagtatangkang manabotahe sa sarili mong kumpanya." Ang mukha ni Vanessa ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho sa isang saglit. Ang kanyang labi ay nanginghinig, pilit na bumubuo ng mga salita, ngunit walang lumalabas, kundi ang hangin ng kanyang sariling pagkatalo. Ang bawat mata sa paligid, ang mga driver, ang mga kapitbahay, at maging si Leonardo ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at awa. Hindi ito totoo. Leo, maniwala ka sa akin." Ang pagsamo ni Vanessa, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni na lamang. Dahan-dahang lumapit ang isang opisyal ng pulis. Ang bakal ng posas ay lumika ng isang matalim at malamig na tunog nang mag-abot ang magkabilang dulo nito sa mga pulso ni Vanessa. Ito ang kanyang golden moment, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang mamahaling makeup ay nagsisimulang kumalat sa kanyang pisingi dahil sa pawis at sa mga luhang hindi nagmumula sa pagsisisi, kundi sa galit na wala ng mapuntahan. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ng pulis ay tila isang pagbagsak mula sa matayog na pedestal na kanyang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Nang mawala ang ingay ng mga sasakyan ng pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kwanti tapsilog. Tumingin si Leonardo kay Tinday, pagkatapos ay sa munting tindahang halos magiba na. Napangtanto niya na sa loob ng maraming taon,
Ang kanyang pamilya ay nabuhay sa isang utang na hindi man lang niya kinilala. Ang kanyang puso ay punong-puno ng bigat na hindi kayang pawiin ng anumang tagumpay sa negosyo. Sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng mga driver na naging saksi sa lahat, dahandang lumapit si Leonardo sa kinaroroonan ni Lito na kasalukuyang nakaupo sa isang wheelchair sa gilid. Ang makapangyarihang CEO, ang lalaking hindi kailanman yumuko sa kahit sino, ay dahan-dahang bumaba hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay dumapu sa maputik na lupa. Yumuko si Leonardo sa harap ng matanda. Hinawakan ang nanghihina at nang ing-inig na kamay ni Lito. Mang Lito, sa ngalan ng aking ama, at sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo, patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ang aking pagkabulag. Ang lupang ito ay inyo. At hinding-hindi na muling may mga ngahas na humawak kahit sa isang butil ng buhangin dito. Ang mga luha ni Tinday ay pumatak sa kanyang pisingi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng paglaya na matagal na niyang ipinagdarasal. Ang bawat hibla ng galit sa kanyang puso ay tila unting natutunaw sa tapat ng pagluhod ng lalaking dati ay itinuring niyang kaaway. Ngunit sapat na ba ang pagluhod na ito upang burahin ang mga sugat ng nakaraan? At habang ang lahat ay tila nagtatapos na sa isang magandang bukas, ano ang nakasulat sa huling pahina ng kasunduan na hindi pa binabasa ni Tinday? Isang lihim na maaaring magpabago muli sa kanilang ugnayan ni Leonardo. Ang bawat pintig ng puso sa loob ng puting silid ng ospital ay hindi na isang paalala ng kamatayan, kundi isang himig ng bagong buhay. Nakaupo si Trinidad sa tabi ng kama ni Mariel, pinagmamasdan ang bawat mahinahong pag-angat at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak. Ang kulay asul sa mga labi ng bata ay napalitan na ng malambot na kulay rosas, isang tanda na ang operasyong pinangdohan ng pamilya Montenegro ay naging matagumpay. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ay tila mga daliri ng liwanag na humahaplos sa mukha ni Mariel, nagbibigay ng pag-asa sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi naglilika ng anumang ingay sa makintab na sahig. Pumasok si Leonardo, ngunit hindi na siya ang lalaking may suot na maskara ng kapangyarihan. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng asul na polo na nakatupi ang mga manggas at sa kanyang mga mata ay wala na ang lamig ng yelo, kundi ang init ng isang taong natutong tumingin sa puso ng kapwa. Kumusta siya? Ang mahinang tanong ni Leonardo. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan. Maayos na ang kanyang lagay, Leonardo. Sabi ng doktor, malakas ang kanyang puso. Gaya ng kanyang lolo. Ang sagot ni Tinday, habang dahan-dahang inaayos ang kumot ng anak. Lumingon siya sa lalaki at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito. Umupo si Leonardo sa bakanting upuan sa tapat ni Tinday. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, pinalitan ng isang hindi maipaliwanag na ugnayan. Hindi mo kailangang magpasalamat, Tinday. Ako ang dapat humingi ng tawad ng paulit-ulit. Ang proyektong industrial ay tuluyan ko ng ipinakansela. Sa halip, ang lupang iyon ay gagawin nating Montenegro Castillo Food Hub. Isang lugar kung saan ang bawat pamilya sa Bulacan ay maaaring magtayo ng kanilang munting negosyo. At ang sentro ng lahat ng ito ay ang bagong Quanti Tapsilog. Napaatras si Tinday sa gulat. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha ng kagalakan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang golden moment ang nabuo. Inabot ni Leonardo ang kanyang magaspang na kamay. Ang kamay na amoy bawang at uling, ang kamay na naging kuta ng kanyang pamilya. Dahan-dahang pinisin ni Leonardo ang kanyang mga daliri. Isang hawak na puno ng respeto at paghanga. Gusto kong matuto, Tinday. Ang seryosong sabi ni Leonardo. Gusto kong malaman kung paano mo nagagawang maging masaya sa gitna ng hirap. Gusto kong malaman kung paano magluto ng tapsilog na nagbibigay ng lakas
sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw sa muling itinayong kusina ng Kwanti Tapsilog, na pansamantalang gawa muna sa matibay na kahoy at semento, ay naganap ang isang eksenang hindi kailanman naisip ng sinuman. Ang makapangyarihang CEO ay nakatayo sa harap ng malaking kawali, may suot na apron, at seryosong pinagmamasdan ang pag-iinit ng mantika. Huwag mong biglain, Leonardo. Ang pagluluto ay parang pag-ibig. Kailangan ng tamang tiyempo. Ang nakangiti turo ni Tinday. Inalalayan niya ang kamay ni Leonardo sa paghawak ng sandok upang baligtarin ang itlog. Naramdaman ni Tinday ang init ng balat ni Leonardo, ang bango ng kanyang presensya na humahalo sa amoy ng tostadong bawang. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit at sa bawat sulyap nila sa isa't isa may isang kilig na nanalatay sa hangin. Isang tahimik na kuryenteng naguugnay sa dalawang pusong dati ay magkalayo. Ang malutong na tawa ni Leonardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng tindahan nang pumutok ang isang butil ng kanin at tumalsik sa kanyang pisingi. Hinawakan ni Tinday ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang uling sa noo ni Leonardo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, siksik sa mga salitang hindi pa kayang aminin, mga pangakong nakasulat sa bawat ngiti at bawat haplos. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang anino mula sa nakaraan ang muling nagparamdam. Isang sulat ang dumating para kay Leonardo, galing sa loob ng kulungan kung saan nakapiit si Vanessa. Ang sobre ay may mga bakas ng pait at sa loob nito ay may isang huling mensahe na tila isang lason na itinabi para sa huling pagkakataon. Huwag kang masyadong magpakasaya sa iyong bagong reyna, Leo. Ang simula ng sulat. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan kung bakit ang tatay mo ay lubos na natakot kay Lito Castillo. May isang lihim na hindi kayang hilumin ng kahit anong tapsilog o pagpapatawad. Naramdaman ni Leonardo ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang huling bahagi ng lihim. Tumiin siya kay Tinday na kasalukuyang masayang nakikipaglaro kay Mariel sa labas ng tindahan. Ang liwanag sa kanyang paligid ay tila biglang nabalutan ng isang munting anino ng duda. Ano ang katotohanan ito na maaaring muling maglagay ng pader sa pagitan nila? At sapat na ba ang pag-ibig upang harapin ang isang nakaraang mas madilim pa sa usok ng nasunog na tindahan? Ang bawat salita sa liham ni Vanessa ay tila isang malamig na agos ng tubig na nagpapanghinig sa kaisipan ni Leonardo. Sa loob ng ilang oras, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nagpatulog sa kanya. Pilit na hinahanap ang sagot sa madilim na pahayag ng babaeng na bilanggo sa sariling galit. Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng duda, pinili ni Leonardo na harapin ang tanging tao na nakakaalam ng bawat lihim ng nakaraan, si Mang Lito. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng hapon sa kanilang bagong bakuran, nakaupo si Lito sa kanyang wheelchair. Pinagmamasdan ang mga ibon na dumadapo sa mga puno ng mangga. Lumapit si Leonardo, hawak ang liham, at sa isang mababang boses ay tinanong ang katotohanan tungkol sa takot na binanggit ni Vanessa. Mang Lito, ano po ang itinatago ng aking ama? Bakit sinasabi ni Vanessa na natatakot siya sa inyo? Ang tanong ni Leonardo, ang bawat hininga niya ay puno ng kaba. Dahan-dahang lumingon si Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan sa halip na pagkabalisa. Hindi takot ang nararamdaman ni Arturo sa akin, Leonardo. Ang takot na sinasabi ni Vanessa ay ang takot ng iyong ama sa sarili niyang konsensya. Noong mga panahon ng krisis sa kumpanya ninyo, nagkaroon ng pagkakataon si Arturo na isuko ang lupang ito sa mga banyagang korporasyon upang iligtas ang kanyang yaman. Muntik na niyang kalimutan ang mga taong nagtrabaho para sa kanya. Huminga ng malalim si Lito. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinaplos ang braso ni Leonardo. Iniligtas ko siya sa hamo, oo. Pero ang mas malaking pagliligtas na ginawa ko ay ang pagpapaalala sa kanya kung sino siya. Pinigilan ko siyang maging isang taong walang kaluluwa. Ang takot na sinasabi ni Vanessa ay ang takot ni Arturo na baka hindi niya matumbasan ang kabutihang ipinakita ko sa kanya. Ginawa niyang lihim ang kasunduan,
hindi upang itago ang isang krimen, kundi upang protektahan ang dangan ng pamilya ninyo mula sa mga taong gaya ni Vanessa na gagawing negosyo ang bawat utang na loob. Ang bigat sa puso ni Leonardo ay tila isang malaking bato na biglang gumaan at natunaw. Ang lihim ay hindi pala tungkol sa kasalanan, kundi tungkol sa kahinaan ng tao at ang kapangyarihan ng tunay na pagkakaibigan. Naramdaman ni Leonardo ang isang matinding paggalang sa kanyang ama at lalo na kay Mang Lito. Ang pader na nais itayo ni Vanessa sa pamamagitan ng kanyang liham ay tuluyan ng gumuho bago pa man ito makapinsala. Dumating ang araw ng malaking pagbabago. Ang hangin sa Bulacan ay punong-puno ng amoy ng tustadong bawang, sarsa ng tapsilog, at ang samyo ng sari-saring kakanin. Ito ang araw ng pagbubukas ng Montenegro Castillo Food Hub. Ang dating madilim at maputik na lupain ay isa na ngayong masiglang pamilihan na yari sa kawayan at modernong arkitektura na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat lokal na magtitinda na ipakita ang kanilang husay. Sa gitna ng food hub, ang bagong Quanti Tapsilog ay nakatayo ng may danggal. At sa gitna ng makintab na kusina, nakasabit ang lumang kawali ni Tinday, ang kawaling sinit-sitan ng uling, ang kawaling selyado ng pawis at luha. Hindi ito ginagamit sa pagluluto ngayon, kundi nagsisilbing isang dambana ng katapangan at katatagan. Ang bawat taong pumapasok ay tumitigil upang haplusin ang magaspang na bakal nito. Tila ba humihingi ng lakas mula sa kasaysayan ng pamilya Castillo? Isang magandang sandali ang nabuo nang mamtagpo ang mga kamay ni na Doña Rosario at Mang Lito sa harap ng marker ng gusali. Ang dating hidwaan na dulot ng maling akala ay napalitan ng isang mahigpit na yakap ng dalawang pamilyang pinag-isa ng tadhana. Ang bawat ngiti sa paligid ay tila mga bituin na nagliliwanag sa gitna ng hapon. Nakita ni Tinday si Mariel na masayang tumatakbo sa paligid. Ang kanyang tawa ay tila isang himig ng musika na nagpapawi sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang bata ay wala ng bakas ng sakit. Ang bawat galaw niya ay puno ng sigla at pag-asa. Lumapit si Leonardo kay Tinday at sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng babae. Look at them, Tinday! Ang mahinang bulong ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dito nagsisimula ang lahat. Hindi na ito tungkol sa mga dokumento o titulo. Ito ay tungkol sa pamilya. Tumingin si Tinday sa mga mata ni Leonardo. Ang bawat hirap na dinaanan niya, ang sunog, ang paninirang puri, ang takot na mawala ng anak, ay tila mga ulap na napawi na ng liwanag. Salamat sa hindi pagsuko, Leonardo. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang kapayapaan sa gitna ng gulo. Naramdaman ni Tinday ang init ng palad ni Leonardo na lalong humigpit sa kanyang kamay. Sa gitna ng masayang inay ng mga tao at ang bango ng pagkain nagpapakain sa kaluluwa, naramdaman nila ang isang uri ng pag-ibig na hindi minadali, kundi hinubog ng pagtitiis at katotohanan. Tinday, ang tawag ni Leonardo, ang kanyang paningin ay nakapako sa hinaharap. Na yung maayos na ang lahat, may isang bagay pa akong gustong itanong sa iyo. Handa ka na bang sumulat ng bagong kasaysayan kasama ko? Isang kasaysayang hindi na kailangang itago sa ilalim ng kahit anong kawali? Ang katanungang yon ay nanatiling nakabitin sa pagitan ng kanilang mga ngiti, habang ang huling sinag ng araw ay tila nagbabasbas sa dalawang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanilang tunay na tahanan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang malalim na buntong hininga matapos ang isang napakahabang paglalakbay. Ang sikat ng araw sa Bulacan ay may dalang kakaibang tamis habang dahan-dahan itong sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng punong mangga, nagbibigay ng mga gintong anino sa paligid ng Montenegro Castillo Food Hub. Ang amoy ng tustadong bawang na humahalo sa samyo ng bagong saing na kanin ay tila isang pamilyar na himig na nagpapahayag na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Sa loob ng bagong Quanti Tapsilog, nakatayo si Trinidad sa harap ng kanyang modernong kalan, ngunit sa kanyang tabi
ay nakasabit pa rin ang lumang kawaling sinitsita ng uling. Pinagmamasdan niya ang bawat gasgas at bawat ukit sa bakal na yon, at sa unang pagkakataon, hindi nakirot ang kanyang nararamdaman, kundi isang malalim na pagpapasalamat. Ang bawat sugat ng kahapon, ang sunog, ang paninirang puri, at ang takot ay naging mga piklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Nay, tapos na po ang mga order para sa mga driver sa labas! Ang masayang tawag ni Mariel, na ngayon ay masigla ng tumatakbo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng buhay na dati ay tila isang panaginip lamang. Napangiti si Tinday. Sa kanyang puso, wala nang puwang ang pait para kay Vanessa Regalado. Bagamat nananatili itong nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig na rehas, pinili ni Tinday na bitawan ang tanikala ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang sakit, kundi pinili niyang wag nang hayaan ang sakit na iyon na diktahan ang kanyang bukas. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay mas malawak pa sa lupang kanilang ipinaglaban. Dahan-dahang pumasok si Leonardo, bit-bit ang isang bungkos ng sariwang bulaklak at ang kanyang pamilyar ng ngiti na dati ay tila isang banyagang konsepto sa kanyang mukha. Hindi na siya ang lalaking nakatago sa likod ng mga numero at titulo. Hinawakan niya ang balikat ni Tinday, isang haplos na puno ng katiyakan at pagmamahal. Handa na ba ang paborito kong tapsilog? Ang biro ni Leonardo, ang kanyang boses ay may halong lambing na tila isang haplos sa kaluluwa ni Tinday. Laging handa para sa iyo, Leonardo, ang sagot ni Tinday, habang ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng perpektong katahimikan. Sa labas, nakaupo si Mang Lito sa kanyang wheelchair, kasama si Doña Rosario na masaya nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Ang dalawang pamilyang dati ay pinaghiwalay ng lihim at yaman, ay isa na ngayong matibay na pundasyon ng isang bagong komunidad. Natutunan nila na ang tunay na pamana ay hindi ang lawak ng lupain, kundi ang lalim ng pagkatao at ang tibay ng mga ugnayang binuo sa gitna ng unos. Ang aral na iniwan ng Kwanti Tapsilog sa bawat taong dumadaan ay simple, ngunit napakalalim. Ang lupa ay maaring makuha, ang gusali ay maaring sunugin, at ang pangalan ay maaring dungisan. Ngunit ang dangal ng isang taong marunong magmahal at lumaban para sa katotohanan ay kailanman hindi matitibag. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa bawat mainit na lugaw na ibinibigay sa nagugutom, sa bawat pagluhod para humingi ng tawad, at sa bawat pagtayo muli matapos ang pagkadapa. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa buong food hub, naglakad sina Tinday at Leonardo patungo sa kanilang pamilya. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa lupang ito ay tila isang tula ng pasasalamat. Ang tapsilugan sa huling lupa ay hindi na lamang isang kwento ng pakikibaka, kundi isang walang hanggang paalala na sa dulo ng bawat luha, laging may naghihintay na ngiti, at sa dulo ng bawat dilim, ang liwanag ng pag-ibig at katarungan ang laging mananaig.